dear beloved, Boss Mike Cervera. Puntahan naman natin si Sara. May pinaglalaban mga kababayan eh. Oh, pasok. Vice President Sara Duterte kung mag-endorso siya ng mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Imbis daw kasi na makatulong, baka raw makasama pa ito sa kanila. Nasa frontline balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Alam nyo, aminado si Sara, no? Hindi daw siya mag-endorso mga kababayan, pero inendorso si Bato. Inendorso si Kibuloy. Sinungaling talaga yung babae na to, no, mga kababayan, no? Ito na. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte. Pero tila ilag ang bis. Oo, kita nyo, humarap. Ngayon lang yan humarap. Tapos, kita nyo naman yung mata. Nangungalong mata na. Puro eye bag. Yung mata, mga kababayan, mas malaki na yung eye bag niya kaysa talukap ng mata niya. Eh, bakit kanyo mga kababayan? Hindi na nakakatulog na maayos yan. Sino ba naman hindi makakatulog na maayos kung, kadyut-kadyutin ka ng puro problema? Di ba mga kababayan? Puro kadyut ng problema yung mga yan eh. Kinakadyut sila ng kinakadyut ng problema. Paano ngayon niya, Sara? Ano masasabi mo? Lumabas ka. Buti naman, ano? Sa ilang issue tulad ng panawagang ipa-impeach siya. Nako, Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. pag nagsalita daw Ang tagal mo na nagsasalita. Ano magkakagulo pa? Wala ka na. Irrelevant ka na, Sara. Kita mo naman, sa sobrang irrelevant mo, yung mamayang Pilipino, gusto ka ng impeach nila. Di ba, mga kababayan? Magkakagulo daw. Para saan? Para sa'yo? Ang dami nyo nang ginawang iskandalo. Nagkagulo ba? Ang magugulo lang, yung mga kakampi nyo, yung mga vlogger ninyo. Puro sinungaling ang balita. Kita nyo. Di ba, mga kababayan? So yung magkakagulo, naku, mukhang tinamaan na naman. Malamang hindi na naman nakainom ng maintenance yan. No, hindi na naman nakainom ng maintenance niya. Sara, payo ko lang yung gamot na reseta sa'yo, dapat regular na iniinom mo. Kasi naapektuhan ang utak mo. Di ba? Nitong Biyernes lang, nang magrally ang ilang grupo sa EDSA Shrine para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Naku! Sara. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints. Nako, yan na nga eh. Yan na yun. Nako, lalo tong i-stress si Sara. Kawawa naman, ano? Sara, kawawa ka naman. Ayan na yung impeachment mo. Yung pangarap ninyo ng tatay mo na maging presidente ka, malabo na. Buti na lang talaga, ano? Buti na lang naging running mate ka ni Pangulo. Kung hindi ka naging running mate ni Pangulo, malamang talo ka. Diba? Tuloy na. Sa kabila ng planong pagpapatalsik sa kanya, seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Naku, wala na ka. Tatanggalin ka na nga. Paano ka pa makakatakbo? Ay, tanga. Ang tanga-tanga. Kita mo, tinitignan niya pa yung pagtakbo. Mai-impeach na nga to. Paano ka pa makakatakbo kung i-impeach ka? Diba? So, kung tinitignan din mo, so, ibig mo ba sabihin magre-resign ka na? Ang problema, kahit mag-resign ka, kung itutuloy nila yung impeachment mo, yari ka pa rin, Sara. Diba? Hindi niya naiisip, mga kababayan. hindi naiisip ni Sara. Mukhang lutang. Lutang na lutang. Lutang na lutang na lutang si Sara, mga kababayan. Napag-iiwanan na raw kasi ang Pilipinas ng ibang bansa. Ala, siya pa talaga may gana magsabi niyan. Napag-iiwanan sabi nga lang kanina, nasa gitna na tayo. Nung panahon ng tatay mo, nasa pinakaibaba tayo. Ginawa ng tatay mo, binaon tayo sa utang, binaon tayo sa problema. Nako, hindi pa nag-iwan ng pondo para kay Pangulo.
Grabe, no, mga kababayan. So, eto na, oh. Kita nyo naman. Iba rin talaga mag-isip si Sara. I'm seriously considering Nako. running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin. Pansinin nyo pag nagsasalita, mga kababayan. Pansinin nyo lang, ha. Ako napapansin ko. Pansinin nyo lang pag nagsasalita. Tanong ko sa inyo, pang-presidente ba yung ganyang asta? Tanong ko lang. Oo, hindi naman sa pag-aano. Tanong ko sa inyo, pang-presidente ba yung ganyang asta? Ganyang pagsasalita? Tignan nyo naman ang itsura niya, mga kababayan. Diyos ko po, nakakahiya. Nakakahiya sa sambayan ng Pilipino magkaroon ka ng presidente na katulad niya. Di ba? Sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. Tungkol naman sa pag-i-endorso sa mga Kita kandidato nyo? para Sabi niya, marami ako nakikita na dapat ayusin, dapat baguhin. Hindi mo nga nabago. Yung alin, dapat baguhin sa DepEd noon. Bagkos, inuna mo, mangulimbat ng pera. Di ba, mga kababayan? Yan ba? Yung sinasabi niya na gustong baguhin? Inuna nga niya nung nasa DepEd siya. DepEd pa lang yan, mga kababayan. Walang nagawa. Bagkos, mga kababayan, maraming iniwan na problema na sinalo naman ni Angara. Oh, ngayon mga kababayan, ano yung sinasabi niya na ayusin niya? Napakasimple lang. Yun lang. Maliit lang na portion na problema sa ating bansa ang problema dyan sa DepEd. Pero nabago ba niya? Di ba puro problema iniwan niya? Kaya ngayon nagrereklamo nga nung nakaraan sa budget, sino? Si Angara. Paano mga kababayan hindi magrereklamo? Walang ginawa ito. Yung mga proyekto, may diferensya na budget na hindi maipaliwanag at hindi pa lumalabas o hindi pa nadideliver ng mga proyekto tulad ng mga laptop o mga kagamitan sa eskwela ng mga mag-aaral, hindi pa. Hindi pa naibigay. So, nasaan nga hinahanap? Sara, ano ba yan? Ghost project? Parang bang ghost writer mo? Pati ba naman yung project ghost pa rin? Ghost project, ghost writer. Yan, mga kababayan. Si Sara, mahilig dyan. Kaya, tignan ninyo, yung kanyang mga sinasabi, hindi niya alam. Bakit? Alam nyo, mga kababayan, ganito lang yan. Kung tayo mismo gumawa ng ating mensahe, kung tayo mismo gumawa ng mga sasabihin natin, matatandaan natin. Bakit? Mga kababayan. Kasi tayo gumawa nun. Pero kapag ibang tao, tandaan nyo, hindi niya matandaan. Hindi siya namamali pa. Diba? Hindi pa, nagpagawa na lang, hindi pa ni-review ng todo. Dapat, pagka nagpagawa ka, dapat nire-review mo naman. Hindi yung, putik na yan, aasahan mo na lang na basahin mo yung mga yan. Pero mo kaya ka napapahamak eh. Basa ka lang ng basa na hindi mo pinag-aaralan yung mga pinagsusulat ng ghost writer mo. Diba, mga kababayan? Yan po si Sara na gusto pa maging presidente daw. Ay, no. Ewan ko na lang. Tuloy. sa nalalapit na Bilang Pilipino 2025, may pag-aalinlangan si VP Sara. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Nako, Sara, ako na nagsasabi sa iyo. Kita mo, kung confident to si Sara na malakas pa to, eto, paliwanag mga kababayan. At yung aking opinion kung itong si Sara ay alam niya na malakas pa siya at hindi mabaho ang pangalan niya sa sambayan ng Pilipino, puta Sara, mag-endorso ka. Kasi kung mabango ka, yung i-endorso mo, mananalo. Di po ba, mga kababayan? Natatakot ka na mag-endorso kasi baka matalo yung endorso mo? Ganun lang naman yun, mga kababayan Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Sa usapin Sa wakas, nag-isip daw na mag-iisip daw siya na maayos. Mag-iisip ka pa niyan. Maiisip ka ba?
Ang isip ko lang naman kung paano ko bulimpat ng pera. Alang iya ka, Sara. Pinapatawa mo ako. Ang budget naman, kinumpirma ni VP Sara na wala munang medical at burial assistance ang Office of the Vice President dahil sa pagtapya sa kanilang pondo ngayong taon. Nako, Sara! Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Pagtapyas, pagkasyahin mo. Ano ba naman yan kung gusto mo maglingkod sa bayan? Aba, di ba? Marami ka namang ari-arian. Ito, chismis lang. Chismis, mga kababayan. Ito pala si Sara. Abay, bumili ng bahay sa norte, ha? Totoo ba yun? Tanungin natin. Totoo ba yun? Ayon sa aking bubwit, itong si Sara Duterte, mga kababayan, ay bumili pala ng ari-arian, bahay, nagpatayo. Saan? Sa Ilocos Norte. Kita nyo mga kababayan, ano? Iba rin. May ilan din daw satellite offices ang OVP na nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut. Okay lang kahit nawala ka na eh. Alam mo, Sara, isaran nyo na yung opisina nyo. Kasi wala, hindi naman maramdaman ng tao. Ilang taon na ba? Kompleto yung budget mo. Tanong ko sa inyo rito, nasa sa inyo ha. O, dito na lang. Sa inyo pong lahat, may naramdaman na ba kayo na ginawang proyekto ni Sara Duterte? Sige nga, paki-comment naman para sabihin pa magsara. Kahit isara mong lahat yan, wala rin naman magbabago. Wala rin naman kaming maramdaman sa serbisyo ng OBP mo. Di ba mga kababayan, kayo, may naramdaman ba kayo sa opisina ni Sara? O, sige, kayo na mismo magsabi para hindi nyo sabihin sa akin na bias ako. Kahit kami ni Jen Angeles, dito na lang, oh. Wala nga kaming naramdaman sa ginagawa nito. Bukod to sa tree planting. Iisang puno pero maraming litrato. Puta, isang puno na lang yung tinanim mo, napakarami mo pang anggulo. Anggulo ng kuha ng camera mo, isang puno tinanim. Diyos ko, 100 camera yata yung nag-shot sa pagtatanim nito. Di ba mga kababayan? Yan po. So kahit magsara ka, Sara, akala mo ba maaawa sa yung tao? Sasabihin lang, kawawa naman si Sara Duterte dahil tinapyasan ng budget. Kaya walang project. Hindi yun, Sara. 2022. Ang laki ng budget mo. Oh, 2023. Malaki pa rin ang budget mo. Ngayon lang yan, 2024. Tanong ko, 2022 hanggang ngayon, may naramdaman ba kayo? Yan po yun eh. Napakasimple lang unawain. Wala, as in wala. Yan. Sabi ni Jenny Piccolo. Oh, ano pa silbi ng opisina nito? Tanong ko sa inyo, ano pa ang kwenta ng opisina nito? Kung wala naman tayong nararamdaman. Yan po. Kaya ikaw, Sara, huwag ka nang magpa-victim. Bistado ka na ng mga Pilipino. Sa lease, yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Naknang patik talaga. Wala na ba yung milyon-milyon ng halaga? Milyon-milyong halaga ng mga inuupahan nila? Oh, di ba? Kaya lumipat na ba sa mas mura? So, pwede naman palang maging safe house yung Sogo. Pwede naman palang maging safe house yung mga resort. Magkano? Meron pa nga 2,000, 1,500 ang isa eh. Para pagtaguan ng kung ano man, yung itatago neto. Pero iba naman ang tinatago neto eh. Hindi naman yung mga taong, mga sinasabi niyang dapat niyang, isekreto. Ang tinatago neto yung pera ng gobyerno. Yun yung malinaw rito. Pera ng gobyerno, ang tinatago ni Sara, baka naman sa lungga ni Kibuloy tinatago. Kaya pala si Sara, hindi maiwan si Kibuloy. Hindi ba kayo nakakapuna? Hindi nyo ba napapansin na ang mga Duterte, kita nyo, halos himod sa puwet ni Kibuloy?
Hindi kaya sila natatakot baka hindi na ibigay ni Kibuloy yung mga pera na pinatago kay Kibuloy? Hindi kaya ganon? Ng pating. So bahala na kayo. Bahala na kayo na umunawa dyan. Ano? So mga kababayan, ang haba pa ng topic natin. Kaso lang, talagang inabot na tayo ng oras. Kita-kita na lang tayo bukas. Mga kababayan, maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share, at nag-subscribe mga kababayan. Opo, ha? Oo, ibang level yan, ha? Ibang level yung ginagawa nyo yan para sa akin. Biruin ninyo, abay ganitong oras, marami tayong kasabay na naka-live, abay umabot pa tayo ng almost 1.6 mga kababayan, ano? Ibang klase yung pagmamahal na pinapakita nyo. Opo, kaya sa inyong pagmamahal, opo, pagmamahal din po ang gusto kong ibalik sa inyo. Ano po, abangan po ninyo yung aking ibibigay na remembrance sa inyo mga kababayan. Opo ha, meron po tayong limited lang. Ano? Pero mga kababayan, sigurado ko at magiging masaya kayo. Ano po? Sa susunod po, maaring sa mga susunod na araw, papakita ko na po yung itsura ng ipamimigay naming mga t-shirt. Yung t-shirt na po yan, mga kababayan, tandaan nyo, hindi po basta-bastang t-shirt yan. Opo ha? Hindi basta-bastang damit. Dahil ako po, yan din po yung madalas ko nang isusuot. Oo. So mga kababayan, muli, ako po ang inyong lingkod. Bago tayo maghiwa-hiwalay, i-like nyo naman po ang ating live. Lagi nagsasabi, malin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!